Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Sa kabila po ng mga nangyayari at nagaganap po sa, hindi lang po sa atin, kundi sa buong mundo. Subalit, napakaganda po ng talagang ginagawa ng Panginoon, hindi tayo pinababayaan. Kaya bago po tayo magpatuloy, ako'y bumabati sa inyo sa lahat ng naabot po ng live streaming na ito sa mga kayo dako ng daigdig o sa dako ng Pilipinas. Ako po'y bumabati sa iyo ng magandang buhay po sa ating lahat. Ganun po sa narito sa sanctuary. Ako po'y bumabati sa iyo, Bishop, at sa lahat ng aking mga kapatid na ito, nagagwapuhan at naggagandahang mga pinagpalan na anak ng Diyos. Kami, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Bago po tayo mag-aral ng kanyang salita, tayo sumandaling manalangin at tumingin ng gabay sa banal na Espiritu. Panginoong Diyos na mapagpalang Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat dahil Ikaw ang Diyos tunay na mabuti sa aming lahat. Panginoon, sa mga oras na ito, ako po ay humingi ng biyan ng banal na Espiritu na puspusin mo po kung anumang pagpapayagan ng maipapaabot, Panginoon, sa lahat ng nakikinig ay magkakaroon po ng magandang resulta at bunga, o Diyos, dahil ang iyong salita ang ipapahayag sa gabing ito. Pagpalain mo po iyong mga salita, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Ako po ay namangha sa mensahe na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon dahil ito po ay napapanahon. Sino ba ang hindi nag-aalala? Sino ba ang hindi natatakot? At sino ba talaga ang hindi mapalagay dahil sa nagaganap sa ating panahon ngayon? Subalit po, sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay binihiyaan niya ng kanyang kapahayagan, tayo ay lumakas, tumatag sa ating pananalig sa Kanya. Dahil wala naman po tayong magagawa kahit isa. Walang magaling ho dito, kundi tanging ang Diyos lamang po. Amen. Kaya ang ating pong pag-aralan sa gabing ito ay simple lang po na mensahe, pero nagbibigay po ng lakas sa atin upang tayo ay makalakad ng may masaya, hindi tayo nag-aalala dahil ang Diyos nang bibigay sa atin ng pag-asa. Buksan po natin kung may dala po kayong aklat sa 1 Peter 5:7. Simple pong talata. Ang sabi niya, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sa Tagalog po, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ako po talaga namangha. Akala natin baliwala lang ang talatang ito. Pero yung Kanya pong nasa huling salita, nagmamalasakit po sa ating lahat. Alam ng Diyos kung ang ating kalagayan, ang ating pinagdadaanan, iba't iba lang po mga problema ang kinakaharap. Pero binigyan po tayo ng Panginoon na para mapatunay na ang Kanyang salita talaga ay tunay. Ito po ang Kanyang pinaalala sa atin. Magtiwala tayo sa Diyos. Kaya, ang isa lang susi po ang kailangan po natin, trust in the Lord always. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon, anumang panahon, anumang pagkakataon, dahil siya lamang talaga po ang ating maging sandigan. Wala. Dahil sa grasya po, napakabuti ng Panginoon, dahil ang Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob dahil siya na ang gumanap upang tayo naman ang makinabang sa Kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang katotohanan. Kaya napakalinaw po ang sinasabi. Ang mensahe pong ito ay pamagatang po talagang alam po na isang malingkod nito na ngayon lang ho mabanggit na napakabuti na Diyos. Jesus Christ is our living hope. Jesus Christ is our living hope.
Si Jesucristo lamang ang ating buhay na pag-asa. Naniwala po kayo doon? Amen. Praise the Lord. Totoo po yun. Dahil napaka mangha talaga po kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ayon po sa 1 Peter 1, verse 3, 5, and 6, ang sabi niya, ito ang kailangan po nating panghawakan ang kanyang mga pangako at pagkatiwalaan. Panampalatayan dahil ang sabi niya, Tagalog na lang po, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na may pag-asa. Kita niyo po, talagang napakamangha at ito po ay malaking pakinabang sa atin. Verse 5, sapagkat kayo sumasampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihayag sa katapusan ng panahon. Verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak. Tingnan na po. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Maikli lang pala naman eh. Panginoon. Napakaganda po ng kanyang pangako dahil ito'y paulit-ulit na lang. Katulad na nga ako'y natutuwa doon dahil mayroon naman akong na pakinggan sa minsan ni Bishop nung Sunday, gawa kay Isaac at kay Ismael. Ay grabe pala, sabi ko, kaya pala kala ko, kay Isaac tayo. Yung pala, dahil hindi talaga kumpleto, ang nagagamit natin yung katangian ni Ismael. Si Subuki, Purbahe. Sabi ganon, di ba? Kay Ismael ho yun. Kaya kay Isaac talagang pinagpala, yun ang kailangan natin na maunahan. Kaya salamat sa Diyos dahil may mga kapahayagan na nagbibigay po sa atin ng kalakasan, katatagan. Dahil wala pong sino man na makapagsasabi na kaya niyang gawin ang lahat, kaya niya ang mga problema. Naku kapatid, ang sabi ko nga ay salamat sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos. Ako'y natutuwa sa mag-asawang nandun sa Bohol. Enjoy life lang yung mag-asawa dun eh. Wow, praise the Lord. Salamat, Pastor Noel at saka Pastor Baby. Alam ko na nanood po kayo ngayon. Sana ho, all. Pasalubong nga. Kaya, ito po ay isang pagpapatatag sa ating pananampalataya kung talaga tayo nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Ano man ang ating naranasan sa ating buhay, ay kailangan tayo laging handa at magpakatatag at magpakatibay sa salita ng Panginoon at panghawakan ang mga pangako ng Diyos at huwag tayong panghinaan ng loob sa mga nagaganap ngayon. Tandaan natin na hindi tayo iiwan o pababayaan ng Panginoon. Amen po. Kaya lumapit tayo sa Kanya kung may kabigatan tayong nararanasan sa buhay, ipagkatiwala natin kay Kristo ang ating mga problema. Dahil sa Kanya lamang ang solusyon ng ating mga kabigatan at nararanasan sa buhay. Sa gayon, magkakaroon tayo ng maligaya at panatag na pamumuhay. Jesus is our living hope. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya saan ka pa? Wala tayong ibang malalapitan maliban sa Kanya. Ang problema lang po, kaya ba natin itong panghawakan ang Kanyang mga sinasabi? Ito po ang nagiging problema. Kasi marami pong, hindi naman mangyayari sa akin yan. Ikaw na ang tinapos mo na yung mga sinasabi ng Panginoon. Parang nireject mo na. May magagawa ka pa pala. Pero nagkakamali ka pati dahil ang sinabi niya, ipagkatiwala lahat ng kabigatan natin sa buhay. At ito talaga ay makakaranas tayo ng the best life na ating maranasan sa buhay. Enjoy life, mga kapatid. Kaya, sabihan ng Diyos, kaya nga po, T7 lang ako. Pero, gano'n lang, T7 lang. Kaya sabi ko, dahil sabihan ng Diyos talagang, ako'y nagpapasalamat
sa kabila po ng, wag na tingnan po ang edad kasi talagang ganito, 7 lang po. Nagpapagamit, sabi ko salamat sa Panginoon, kahit ganito po ay nagagamit sa iyong mga salita para ipahayag. Wala naman po akong nalalaman, sabi ko sa Panginoon eh. Pero dahil sa sinasabi mo, gagawin noon ang abot ng aking makakaya dahil sa iyo lamang ako umaasa. Amen po. Yun po ang katotohanan sa ating buhay. Kaya magpalakasan po tayo. Huwag magtulakan, magpalakasan. Ano po? Praise the Lord. Grabe talaga. Kaya, pag pinakinggan po natin, lahat ng mga pangako ng Diyos, napakarami po. Kung bibigyan lang po natin ng pansin. Kaya lang, ang tanong, ilang bisis ka lang ba nagbabasa ng Biblia sa isang linggo? Yun lang ang tanong po. Kaya, kung ano yung iyong pang-araw-araw na ginagawa, yun po ang iyong matututunan. Kaya salamat sa Diyos. Kahit hindi tayo nagsa-charge, 2 talata lang o 1 talata lang araw-araw po, malaking bahagi na po sa ating buhay. Ikakalago na po ng ating buhay mananampalataya. Amen po? Amen. Yun po ang nagpapalakas sa atin, ang salita ni Diyos. Wala pong iba. Kasi marami tayong mga karanasan. Katulad ng nakita ko si Kuya Roy na Proy na yung sa kanyang mga testimonies. Balit, pag tiningnan mo, kailan ka pa pinabayaan? Kung hindi tayo nakakonekta sa Panginoon, parang wala na eh. Talaga totoo po, ang buhay ay napakahalaga sa Panginoon. Kaya, inaalagaan po tayo ng kanyang kagandang loob dahil siya po ang ating pinagkakatiwalaan. Amen po. Ito yung pangako niya. Ayon po sa awit 37, verse 4 and 5, ang sabi niya, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Hindi po ako may sabi nito, binasa ko lang po. Kung naniniwala po kayo, kung gusto mo ng buhay na hindi masaya, nasa sayo po yun. Sa Ellen ng Gracia, wala pong pilitan. Ikaw po ang magdedesisyon kung naniniwala ka sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Alinaw po eh. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Verse 5, ang iyong sarili sa Kanya italaga tutulungang ganap kapag ikaw ay nagtiwala. Isip, pagtitiwala pa rin po, hindi lumalayo. Ang atin lang kailangan. Sabi ng Panginoon, talaga niniwala ka pa talaga sa akin. Ay, alam ng Diyos, kahit hindi natin sabihin, alam na niya eh. Kaya, depende sa ating pananaghit. Pero ganun kabuti ang Diyos dahil ganun pa man ang ating pananaw sa Kanya, yung grasya niya hindi talaga nagbabago. Mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon sa kabila ng ating mga ginagawang hindi mabuti. Talaga, ang Diyos lamang ang mabuti sa lahat. Amen po. Praise the Lord. Dadagdagan pa ho natin yan. Awit 55:22. Malapit na po ako magtapos. Ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin. Tingnan na po ha. Talagang napakabuting Diyos. Ilagak. Ibigay niya. Ganun po yun. Kala natin tayo ang matuwid. Hindi po. Si Kristo po ang matuwid yan. Kahit na anong ginagawa natin, ay hindi pa rin niya tayo bibigyan sa ating mga kailangan. Amen po. Yun ang napakaganda po sa Panginoon. Sa ilalim ng grasya talagang hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil naalala ko nga yung sa Matthew 5, yung Maya. Isipin mo, masyado tayo nag-aalala eh. Ano naman kami, Las Vegas na kami ngayon. Pagkatapos na Las Vegas, napunta nasa Iran. Layo ng pinta, no? Mula sa Las Vegas. Nasa Iran na. Nako, ano pa nga? Anong gagawin mo kaya? Sipin mo, galing Las Vegas, napunta sa Iran. Gano'ng kalayo niyan? Kaya, ngayon, pag dumating sa puntong, anong gagawin mo? Praise the Lord. Grabe, ano?
Ay mahihilo ka na talaga, wala na eh. No choice na, pero malinaw ang sinasabi ng Panginoon sa Jeremiah 30 verse 3. Tumawag ka sa akin, yun ang direct line ng Panginoon. Kung marunong lang tayo tumawag, wag yung Bombay. Ba't hindi kayo dumaan ng Bombay dito? Wala na kaming... I praise the Lord. Kaya sabi ko, napakarami ng pangako ng Diyos na ating panghawakan para lang tayo ay maging panatag. Sabi ko nga, kung alam lang ninyo, katulad sinabi lagi ni Bishop na, kung alam lang ninyo ang problema ng mga pastor, ewan ko lang kung kakayanin nyo. Ganyan-ganyan si Bishop, pero sabi ko talagang purihin ang Diyos dahil sa biyaya ng Diyos na kanyang pinangaral, tayo ay nagkakaroon din ng lakas na loob. Dahil ang kanyang minimensahe ay yung mga pangako ng Diyos na hindi tayo iwan. Amen po. Totoo po, yun ang kailangan po natin. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa atin. Ayon sa John 15 yan. Kaya kailangan po natin panghawakang maigi yung pangako ng Diyos upang magkaroon naman ng bunga yung ating pinakinggan. Alam mo, talaga po ito ay naalala ko lang po bilang pastor. Makita po talaga, lalo na po ang nagpapahayag ng salita ng Panginoon, na yung ipinangangaral, wag nating hanapin sa mga membro o kasakinig. Yung nangangaral, kailangan po ay may makita yung mga membro sa itinuturo ng mga pastor. Mga pastor dito pasensya na po nabagit ko lang po. Yun po ang kailangan natin na maging hindi man talagang perfecto, pero may makita. Dahil yun ang kailangan. Amen po? Amen. Kasi yun ang kailangan eh. May makikita kahit papano dahil yun ang mag-encourage sa kanila. Sabi nga ni Bishop, pag maganda yung may nakikita siya, iyan ang pastor. Wow, galing ano? Pero may isa pong doon, sa isang side, sabi niya, pag nakita ang ganyan, pastor ba yan? Nako, ay matindi po. Kaya doon lang mamimili kung alin kayo doon. Alin tayo doon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, yun po ay isang mga paalaala na kailangan po ay merong tayong may natutunan, lalo sa pangangaral, unang-una po tayong makinabang at ating pong maipamuhay. Amen po. Praise the Lord. Kaya na-encourage po yung mga membro. Salamat sa mga tao dahil sabi ko nga, mas lumalago pa nga yung mga mga membro isa mga nagtuturo dahil siyang nakinabang. Hi, praise the Lord. Totoo yun. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos. Talagang sa pastor, talagang alam mo nyo lang, mahirap. Hindi naman mahirap talaga. Kaya lang, dahil sa kagandahan loob, masaya kang nalilingkod sa ilan ng grasya. Dahil naunawaan mo kung paano mo maipahayag ng maayos, hindi man na talagang kompleto, pero dahil sa kabutihan niya, tayo ay natututo sa ating mga ituturo dahil galing sa Panginoon. Amen po. Amen. Praise the Lord. Kaya salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Ito po sa mga nangyari ito po ay isa ng paalala o babala na malapit ang dumating ang Panginoon. Malapit ang dumating ang Panginoon, anumang oras, anumang sandali. Kasi pag nag-uusap nga kami ni Pastor Ming doon sa Mateo 24, buong chapter ng 24, pag ating pong babasahin doon, ay nandoon niya malapit na talaga. Nangyayari at nagaganap na sa iba't ibang panig ng mundo. Pero, ang sabi niya, hindi pa yan ang wakas. Pasimula pa lamang. Pero, kailangan, sinasabi pa, magpakatatag kayo. Dahil hindi tayo exempted dyan, lahat ay makakaranas. Meron nga kanina, na habang nagturo, mayroong sa GM na yung tubig, talagang ang daming taong na nadala nung agos sa biglang agos ng malakas na tubig. Sabi ko, tingnan lang ho natin yan.
Bakit kayo nangyayari yan? Yan na talaga ang pasimula na malapit na dumating ang Panginoon. Amen po. Kaya kailangan magpakatatag tayo sa mga pangako ng Diyos. Sa mga nagaganap ngayon, maari siyang dumating anumang oras o sandali. Kaya tayo ay laging handa sa pagdating niya. Amen po. Praise the Lord. Kaya wala na tayong takot dahil alam natin na tayo naman ay talagang, kung tayo man ay dumating ng Panginoon, alam natin kung saan tayo pupunta. Nasa Kanya na po talaga. Yan ang grasya na kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Ang atin lang pong gagawin po at atin pong ipagkatiwala sa Panginoon, ang kailangan lang ay ang paniwalaan ang mga pangako ng Panginoon. Ang mahalagang lunas sa takot at pagkabalisa ay ang panalangin ng may pasasalamat at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Masusumpungan po natin yan sa unang Tesalonica 5:17-18. Ang sabi niya, palagi kayong manalangin at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hindi lang isa lang ha, lahat ng panahon at pagkakataon. Hindi lang ho ngayon, bukas hindi na. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ang inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Praise the Lord. Tingnan mo natin yan. Ibig sabihin talagang binibigyan tayo ng asyurang malaki, talagang wala tayong ibang alalahanin kundi ipanatag natin dahil sinasabing huwag kayong laging tingnan yung mga pangyayari dahil yan ang dudulot ng inyong kabalisahan, panghina ng loob dahil sa mga nagaganap. At tingnan nyo po, sa totoo lang, dahil sa takot po, marami ngayon ang na-cardiac arrest. Sa takot po. Pag hindi mo po talagang alam ang iyong sa nangyari, hindi mo alam kung saan ka hihingi ng tulong, o hindi mo alam talaga ang relasyon natin sa Panginoon, ay iba ho ang ating magiging maibang ating pananaw. Kaya sabi ko talagang ang Diyos ay napakabuti. Saan ka man naroroon, ay alam na ang Diyos ang iyong kalagayan. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ito po talagang Kanyang laging pinanindigan yung Kanyang mga sinasabi na totoo. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos kahit kailan. May isa lang po siya talagang hindi naman natin yan, yung Kanyang mga Kanyang kaisipan, yung pag nakilala natin ang Panginoon at tinanggap siyang tagapagligtas, alam mo yun, doon lang siya may amnesia. Hindi na niya maalala yung kasalanan ginawa kahit kailan. Oras na tinanggap natin ang Panginoon na siya talaga ang Diyos na tagapagligtas, hindi na po niya yun babalikan kailanman. Ganon po tayo kamahal ng Panginoon. Dahil ayon po sa Isaiah 45:23, ako ay tapat sa aking pangako at hindi nagbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Wow! Hallelujah! Grabe talaga si Lord. At susundan pa to sa mga bilang o Numbers 23:19. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Kita nyo sinungaling talaga pala tayo no? Ano mang sabihin niya ay Kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y Kanyang tutuparin. Yun po ang ating Diyos na nagmamahal ng lubos sa atin. Hindi po tayo nagmamahal, siya talaga ang nagmamahal sa atin. Kaya natuto na rin tayo magmahal dahil ang pagmahal ay ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Amen po. Yun ang maganda po talagang nating naranasan sa ilalim ng grasya ng Panginoon. Kaya panghawakan po natin yung Kanyang mga pangako. Malapit na po ako magtapos. Hallelujah. Praise the Lord.
Dahil sa kanyang mga pangako, ang salita ng Diyos ang mag-iingat sa ating mga puso. Wow, yun na. Paalala ha. Paalaala. Baka ang inyong puso ay medyo iba ang nararamdaman. Ayon po sa Kawikaan 24:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Wow! Ingat-ingat din. Kasi dalawang bagay lang po natatandaan ko. Pag hindi bumigay ang puso, yung sa utak, sana naman, aneurysm, ganon. Dalawa lang. Diktado po yun eh. Kaya sabi ko, ingatan natin ang ating puso. Huwag nating masyadong gastusin sa laging magagalitin. Laging nang bubulyaw. Ay, pag-alala. Talagang, wala naman yung asawa ko. Saan ko na naman? Ako, pali ko. Ano bang nangyayari dito? Ay na. Kaya, sinabi ng Panginoon na, ingatan ninyo ang inyong puso. Nag-iisa lang yan eh. Kaya, pinaalalahanan lang po tayo ng lahat. Simpleng ano lang po, ito ay practical talaga po ito. Totoo nangyayari sa ating buhay. Kaya kailangan po na tayo na po ang alaan ng ating kalalagayan dahil talagang masarap din po ang yung wala kang kagalit. Talagang napatawad mo sila kahit hindi ka pinatawad, bahala na po siya. At yun ay gagantihan lang natin ng mabuti yung kanilang ginagawa. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon at marunong na rin akong ngumiti ngayon. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Pero subukan nyo lang. Hindi po. Hallelujah. Kapag tayo patuloy na nagsasaliksik, ito po ang talagang pinaalala sa atin. Kapag patuloy tayong nagsasaliksik ng kanyang salita, ang ating isinasabuhay, tayo ay mayroong kapanatagan at kapayapaan sa ating puso't isipan. Talaga yun po. Kaya nakikita naman talaga po sa anuman problema, parang tingnan mo parang walang problema. Pero nako, sabi ko nga talagang pag nakakaranas ng medyo kabigatan, alam mo, ako ay natutong iniiyak ko lang sa Panginoon. Siya lang talaga ang nakakabigaw at nakatighaw kung ano ang dalain. Alam na alam niya. Ito po ay karanasan na inyong lingkod. Sa dami na pong pinagdaanan, talagang grabe na po ay nandun pa rin po ang pag-iingat ng ating Diyos na buhay. Amen po. Kaya salamat po. Dahil dito ko, kaya ito ang mensahe, sabi ko, ito ay aking pinanghawakan. Anumang oras, sabi ko, Lord, itong salita mong ito, magmula nang ako ay iyong tawagin, ito'y pinanghawakan ko na dahil ito ang totoo. Amen po. Salita ng Panginoon. Kaya tayo'y patuloy lang magsaliksik ng kanyang salita araw-araw. Sa Joshua 1:8, basahin mo ang aklat na yun at dili-dilihin mo araw at gabi. Ay tanong, nagagawa ka yan? Baka puro teleserye. Ha? Hindi naman ho, nanonood naman kayo. Batang Quiapo o kaya ay Black Rider. Alay, praise. Nagets ni... Pero alam yung kay Pastor Rahel, ako nang bahala doon yung kanyang pinapanood eh. Oh. Praise the Lord. Kaya sabi ko, talagang nakamangha at napakabuti ng Diyos dahil sa ilalim ng grasya. Hindi na tayo, sabing magsisi tayo dahil nakagawa ng kasalanan, luluhod ng ilang metro at magpenitensya para humingi ng tawad. Kapatid sa Panginoon, once na tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo sa buhay natin, hindi na kailangan paulit-ulit. Nagkakamali tayo. Pero ang kailangan gawin, sabihin na lang natin, Lord, napakabuti mo. Maunawain ka Diyos. Sorry po, Rol ha. Nagkamali na naman ako eh. Ganun lang po yun. Alam ng Diyos.
Tayo nagkakamali. Walang taong hindi nagkakamali. Nagkakamali tayo kahit anong gawin natin, ay hindi natin nababayan pag-iisip natin, pananalita, at mga kilos. Yan po ang nangyayari sa atin. Hindi natin nababantayan. Lalo na sa pag-text, nako, grabe, daming mga hugot dyan. Praise the Lord, hallelujah. Kaya, kung atin pong, ito po, ilan na lang talata at marami na, malapit na po magtapos talaga. Saan lang. Mabilis lang po ito, katulad nung aking ginawa ng inaanak ko. Kailangan lagi nating isipin at isa puso na kasama natin ang Diyos. Praise the Lord. Totoo po yun. Kung anong iniisip mo na hindi maganda, palitan mo na ng ganitong kaisipan. Ang Diyos ang ating laging isipin at alam natin na meron tayong magandang kahinatnan. Amen po. Masaya ka pa. Kahit tuyo lang ang ulam mo. Wow, praise the Lord. Kala mo, kumain ka na ng lechon na ano. Pero sa Biyernes, oh, hindi po, sorry. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ayon po sa John 14:27, mababasa po natin ang sinasabi ng Panginoon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Buti talaga ng Panginoon. Binibigyan tayo ng lakas ng loob. Huwag tayo mag-alala dahil siya po ang 11. Dahil namamangha po ako dyan. Siguro sa sunod na kanya, talagang grabe po doon. Yun, mararanasan talaga natin yung biyaya ng Panginoon. Sa sunod na kanya, talagang 29. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, Lord, salamat po. Kaya, kailangan lang nating isipin at isa puso na kasama natin ang Diyos. Tayo'y laging magpakatatag, anumang mabigat na ating pinagdadaanan sa buhay. At lagi nating alalahanin at tandaan na hindi tayo iiwan o pabayaan ng Diyos. Ayon po sa Hebrew 13:5 at saka sa Deuteronomy 31:6. Nandun po, hindi ko na nilagay po ang Hebrew 13:5 at yung Deuteronomy 31:6. Kaya ang malapit na pong, ito ang aking isulat dito kung bakit kailangan natin magtiwala. I trust in the Lord. Trust in the Lord is the best. Wow, sabi ko. Trust in the Lord is the best. Ewan ko lang kung maniniwala po kayo dyan. Totoo po yun. The best talaga. Talagang pinakamabuti talaga ang Diyos. Pinakabuti. Hindi mabuti, pinaka. Praise the Lord. Talagang, Lord, salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at karangalan. Kaya dito po natin makikita yung pangako na sabi, trust in the Lord always. Ito na po yun sa Kawikaan. Tingnan ba? Ang pagtitiwala, hallelujah, ating panghawakan. Wow, sabi ko, Lord, talagang totoo yung sinasabi mo. Dahil ayon po sa Kawikaan 3:5-6, ito po ay napakagandang encouragement, talagang pinalalakas po tayo. Kawikaan 3:5-6. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Magawa ang Panginoon sa iyong buhay. Magtiwala ka lang. Amen po. Yan ang pong pinaka-bless. Tapos po, malapit na po. Kunti na lang. Matapos nating, sabi nga, paniwalaan yung kanyang mga pangako, ito ang kanya namang sinasabi sa akin. Ayon po ito sa Roma ba ito? Roma 8:31. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Wow. O nga naman. Pag ang panig ang Panginoon, wala ka, bahala ng Diyos yan.
Parang ganito lang may kaibigan ka na mas malaki. Naalala ko nung may makakalaban sila hinarap. Sabi niya, ako, kalaban mo, dito lang sa kasama ko Praise the Lord. Exodus 3:12, I will be with you. Ako'y laging sa iyo, sabi ng Panginoon. Ito'y mga karagdagan pala na para mabigyan tayo, lalong palalakasin tayo at lalong tumibay ang ating pananalig sa Diyos. Favorite verse po. Ito talaga po ay unang-una na binigay sa akin bago lang po ako sa gawain ng Panginoon na ang talatang ito, pinag-aralan ko talagang mabuti na totoo kaya ito. Pero hanggang ngayon po, hindi talaga naging sinungaling ang Panginoon, tinutupad niya. Ang sabi niya, I am with you. Kaya na po ang magatuloy, sabi niya sa Isaiah 41:10, ililigtas. Oh, grabe po. Salamat. Salamat sa Diyos. Yun po ang kanyang pangako. Kaya, hindi ko po lagbagat po na kung saan ay damaraan ako. Yan lang po ang aking laging binabalik. Lord, ito ang pangako mo. Anak mo ako. Alam kong hindi mo ako pabayaan. Kaya salamat sa Panginoon. Amen po. Praise the Lord. Kaya, sa Deuteronomy 3:22, I will fight for you. Siya ang lalaban ako ang lalaban para sa inyo. Parang ganun yung kwento ko kanina. Exodus 3:22. Kung meron, yun na lang po ay buksan nyo lang sa may Bible kayo, mababasa nyo diretso po na kanyang sinasabi. Ako ang lalaban para sa iyo. Hindi po tayong lalaban. I will fight for you. Grabe, sabi ko, oo nga naman. Sige Lord, dito lang ako, hayahayang buhay, di ba? Ganun lang yun. Praise the Lord. Ako'y laging kasama mo. Wow. Napakabuti ng Panginoon. Laging kasama natin siya. Saman tayo pumaroon. Dahil yun talaga ay pangako niya. Kaya, 4:8. Ito po ay pakinggan nating mabuti. Kung tayo po ay nagtitiwala ng totoo sa Panginoon, ay ito po ang magiging makita o bunga sa atin. Filipos 4:8. Bilang pagtatapos, sabi ng Panginoon, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Wow, hindi po kami. Yan po sa Filipos 4:8. Pag buksan niyo lang po, babasahin niyo sa aklat. Kaya Panginoon, sabi ko, Lord, salamat. Dahil sa ating pong pakikinig at lagi pong nagninilay sa kanyang salita, para maranasan natin ang mga bagay na nais ng Diyos sa ating buhay, hilingin natin sa banal na Espiritu na biyayaan tayo ng ganap na pagbabago ng ating kaisipan at walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen po. Kaya, ito po ang nais na niyo. Kung nais natin na magkatotoo at mangyayari, kaya lang, ito ay makita sa ating pamumuhay ang salita ng Diyos. Una po, ang ating pong unang mararanasan ay narinig na salita ng Diyos. Kaya tayo nabago bahit na may napakinggan tayong salita ng Panginoon. Pangalawa, yung narinig ba natin ay tinanggap natin na ito ay mula sa Diyos. Una, narinig. Pangalawa ay tinanggap. At pangatlo, may natutunan ba tayo sa ating narinig at sa ating tinanggap na salita ng Panginoon? Yung tatlong kanon. At ang pangapat po ay ito. Kailangan may makikita. Ito yung bunga.
Ang bunga ay makikita sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya sa ating Diyos na buhay. Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa ilalim ng grasya ng Diyos, masasabi natin, isa na tayong mananagumpay sapagkat napagtagumpayan na ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sinasabi sa John 16:33, sinasabi ko sa inyo ito, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, kaya sa huli, itong sinasabi niya, our storm is only temporary, but the blessing of God lasts forever. Wow! Jesus Christ is our living hope. To God be the glory. Maligaya at magandang gabi po sa atin lahat. Palakpan siya. Salamat po sa Panginoon. Praise the Lord.